Tingnan natin ang sitwasyon sa gitnang silangan ng walang palamuti at walang mga liberal na ilusyon na labis na minamahal sa Washington. Ang kinakaharap natin ay isang klasikong dilema sa seguridad at ang malinaw na lohika ng politika ng mga dakilang kapangyarihan sa loob ng isang anarkikong pandaigdigang sistema. Ang nakikita natin ngayon ay hindi lamang isang serye ng mga nagkataong pag-atake o isang biglaang pagputok ng emosyon. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan at isang malinaw na pagpapakita na ang pagpigil ng Amerika sa rehiyon ay nagkaroon ng seryosong pagkabigo. Kapag sinusuri natin ang 37 pag-atake sa loob ng operasyong Iranian na tinatawag na tunay na pangako after, kailangan nating maunawaan ang isang mahalagang bagay. Hindi na natatakot ang Iran sa Estados Unidos. Napakahalaga ng puntong ito. Sa pananaw ng realismo, ang isang estado ay kumikilos batay sa sarili nitong interes at sa pagsusuri nito sa mga panganib. At dumating ang Tehran sa konklusyon na para sa kanila, mas mataas ang presyo ng hindi pagkilos kaysa sa presyo ng direktang komprontasyon sa mga Israeli at sa mga Amerikano. Ang paggamit ng napakabibigat na mga ballistic missile na Khorramshahr na may mga warhead na may bigat na 2 tonelada ay hindi lamang isang hakbang militar. Isa rin itong napakalakas na pahayag sa politika. Ipinapahiwatig ng mga Iranian sa Estados Unidos at Israel na mayroon silang kakayahang lampasan ang halos anumang sistema ng depensa laban sa missile. Kapag ang isang pasilidad militar ay tinatamaan ng ganong kalaking dami ng pampasabog, kahit na may bahagyang pagharang, hindi pa rin nito ginagarantiyahan ng kaligtasan. Nakikita natin ang pag-atake sa sentro ng komunikasyon ng satellite sa timog ng Tel Aviv at ang mga pag-atake sa Haifa at sa kanlurang Jerusalem. Ito ang mismong puso ng kapangyarihan ng Israel. Ngunit mas mahalaga pa para sa atin bilang mga Amerikano ang nangyayari sa sarili nating mga pasilidad militar. Ang mga pag-atake sa naval base na Jufa Air at sa punong tanggapan ng ikalimang fleet sa Bahrain, pati na rin sa mga base sa Kuwait, United Arab Emirates at Jordan ay isang direktang hamon sa presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Mag-isip sandali tungkol sa mga bilang. Kahit na pinagtatalunan ang ilan sa mga ito, ang ulat tungkol sa pagkamatay ng 500 sundalong Amerikano ay isang napakalaking sakuna para sa sinumang politiko sa White House. Kahit patanggapin natin ang argumento ng mga nagdududa at ipagpalagay na maaaring binabawasan ng administrasyon ang tunay na bilang ng mga pagkalugi ng hanggang 20 beses, gaya ng sinasabi ng ilang mapagkukunan, ang realidad ay nananatiling nakakatakot. Ang Estados Unidos ay tila nahulog sa isang sitwasyon na maaari kong tawaging bitag ng isang regional na hegemon na unti-unting nawawalan ng kontrol. Naglaan tayo ng bilyon-bilyong dolyar sa mga sistema ng depensa laban sa himpapawid tulad ng Patriot na nagkakahalaga ng mahigit 300 milyong dolyar bawat isa. Ngunit ang mga sistemang ito ay nagiging halos walang magawa kapag nahaharap sa malawakang sabayang paglulunsad ng mga modernong Iranian missile. Ang pagkawala ng isang ganoong istasyon sa Jordan at ang kabuuang pinsalang lumampas sa 1 bilyong dolyar sa loob lamang ng isang gabi ay malinaw na halimbawa kung paano nauubos ang mga mapagkukunan ng isang dakilang kapangyarihan sa isang digmaang walang simetriya. Sa puso ng aking teorya ng offensive realism ay ang ideya na ang mga estado ay naghahangad na dominahin ang kanilang rehiyon upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan. Sa loob ng maraming dekada, sinikap ng Estados Unidos na maging isang panrehiyong hegemon mula sa labas sa gitnang silangan. Ngunit ngayon, malinaw nating nakikita na hinahamon ng Iran ang karapatang iyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga cluster warhead at mga teknolohiyang ballistic, halos nabura ng Tehran ang teknolohikal na kalamangan na matagal na inaasahan ng Pentagon at Tel Aviv. Ang bisa ng mga sistema ng depensa sa himpapawid ay hindi bumababa dahil mahina ang mga ito. Bumaba ito dahil sa simpleng katotohanan na sa matematika ng digmaan ng pagkapagod, kadalasan ay may kalamangan ang umaatake. Mas mura ang gumawa at maglunsad ng 10 missile
kaysa bumuo ng isang napakakomplikadong sistema na idinisenyo upang pigilan ang mga ito. Iyan ang hubad na aritmetika ng digmaan. Tingnan lamang ang heograpiya ng mga pag-atake mula Bahrain hanggang Jordan, mula Kuwait hanggang sa Emirates. Ipinapakita ng Iran na kaya nitong ipakita ang lakas nito sa buong rehiyon ng sabay-sabay. Ito ang tinatawag ng mga militar na pagkalat ng pagsisikap ng kalaban. Napipilitang bantayan ng mga depensa ng Estados Unidos at Israel ang napakaraming punto. At dahil dito, nagiging butas-butas ang kanilang depensa. Kapag nawala ng Israel ng mahigit 200 katao, napatay at sugatan sa loob lamang ng isang gabi at nakaranas ng pagkalugi na umabot sa 300 milyong dolyar, tinatamaan nito ang mismong pundasyon ng estratehiya ng seguridad ng Israel. Ang estratehiyang ito ay matagal nang nakabatay sa prinsipyo ng paglipat ng digmaan sa teritoryo ng kalaban at sa pagpapanatili ng minimal na sariling pagkalugi. Ngunit ngayon, ang digmaan ay dumating sa Tel Aviv at Haifa sa pinakamapaminsalang anyo nito. Bakit patuloy na sinusuportahan ng Estados Unidos ang kursong ito na nagdudulot ng ganitong kalaking pagkalugi? Ang sagot ay matatagpuan sa isang malalim na pagkakamali sa patakarang panlabas na hindi na ginagabayan ng malinaw na pambansang interes kundi ng mga ideolohikal na paniniwala at ng impluensya ng ilang makapangyarihang grupong naglalobby. Napunta tayo sa isang tunggalian na wala namang kritikal na kahalagahan para sa ating sariling kaligtasan, ngunit inilalagay natin ang ating mga sundalo sa panganib ng mga 2 toneladang Iranian missile. Ang Iran ay isang seryosong manlalaro. Isa itong malaking kapangyarihang panrehiyon na may napakalaking populasyon, isang maunlad na base ng industriya at isang mataas na antas ng pambansang pagkakaisa. Ang ideya na maaari itong takutin o madaling talunin sa pamamagitan ng mga airstrike ay isang ilusyon mula pa sa simula. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapatunay na ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan ay radikal nang nagbago. Ang Estados Unidos ay hindi na ang nag-iisang tagapamagitan. Sa tuwing maririnig natin ang mga pagtanggi mula sa White House tungkol sa mga pagkalugi, dapat nating alalahanin ang mga aral mula sa Vietnam at Iraq. Ang mga estado na nasa digmaan ay halos palaging nagsisinungaling sa kanilang mga mamamayan at sa kanilang mga kalaban. Ngunit ang realidad sa lupa ay hindi maaaring itago. Ang mga nawasak na hangar, ang mga nasusunog na sasakyan at kagamitan, at ang mahalagang mga sistema na nagkakahalaga ng bilyong dolyar ay mga katotohanang makikita mula sa mga satellite. At ang mga katotohanang ito ang nagtatakda kung paano kikilos ang iba pang mga manlalaro sa rehiyon. Ang ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Saudi Arabia at maging ang Emirates ay maingat na pinagmamasdan ang mga pangyayaring ito. Nakikita nila na ang payong ng seguridad ng Amerika ay nagsisimulang tumagas. Kung hindi kayang protektahan ng Estados Unidos ang sarili nitong mga punong tanggapan sa Bahrain o ang mga base nito sa Kuwait, paano nito magagarantiyahan ang seguridad ng mga kaalyado nito? Ito ang humahantong sa tinatawag kong balancing. Ang mga bansa sa rehiyon ay magsisimulang maghanap ng mga paraan upang direktang makipagkasundo sa Iran dahil napagtatanto nilang nagiging mapanganib na umasa lamang sa Washington. Sa isang paraan, tayo mismo ang nagtutulak sa ating mga kaalyado sa mga bisig ng ating mga kalaban dahil sa ating kawalan ng kakayahang tunay na pigilan ang Tehran. Samantala, malinaw na nakikita ng Iran na ang kanilang estratehiyang tunay na pangako ay nagbubunga ng resulta. Lumipat na sila sa paggamit ng mas malalakas na missile. Gumagamit sila ng taktika ng pagkapuno o saturation ng depensa at handa silang tanggapin ang mga panganib. Sa lohika ng realismo, nangangahulugan ito ng isang bagay. Nakuha ng Iran ang estratehikong inisyatiba. Ang pagkawala ng istasyong radar sa Jordan ay nararapat na pagtuunan ng espesyal na pansin. Hindi ito simpleng pagkawala lamang ng kagamitan o bakal. Isa itong malaking butas sa sistema ng maagang babala. Sa bawat ganitong pagkawala,
mas nagiging epektibo ang mga susunod na pag-atake ng Iran. Ang nakikita natin ay isang klasikong halimbawa kung paano isinasagawa ng isang panrehiyong kapangyarihan ang digmaang pagkapagod laban sa isang superpower. At sa ganitong uri ng digmaan, ang oras at heograpiya ay malinaw na nasa panig ng Iran. Ang Estados Unidos ay libu-libong milya ang layo, ang ating mga linya ng supply ay napakahaba, at ang ating mga base ay mga nakapirming target na pinag-aralan na ng mga Iranian hanggang sa pinakamaliit na detalye. Madalas kong sinasabi na ang mga dakilang kapangyarihan ay kadalasang kumikilos ng hindi matalino. Ngunit ang ginagawa ng Estados Unidos ngayon sa gitnang silangan ay lampas pa sa simpleng pagkakamali. Ito ay isang uri ng estratehikong pagkabulag. Pinapayagan nating hilahin ang ating sarili sa isang eskalasyon na walang malinaw na huling layunin. Kung bukas ay magpasya ang Iran na maglunsad hindi ng kwarta na missile kundi 400, ano ang gagawin natin? Wala tayong sapat na dami ng mga interceptor missile at bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng maraming beses na mas mahal kaysa sa isang Iranian missile. Sa pangmatagalang pananaw, ito ay isang uri ng ekonomikong kabaliwan. Nauunawaan ito ng mga Iranian. Naglalaro sila ng mahabang laro, unti-unti tayong pinapagod sa pananalapi at sa moral na aspeto. Ang sitwasyon sa Haifa at kanlurang Jerusalem ay nagpapakita na ang konsepto ng Israel ng Iron Dome at iba pang sistema ng depensa laban sa missile ay may hangganan ng kapasidad. Kapag ang mga mabibigat na missile tulad ng Khorramshahr ang lumilipad, nagbabago ang mga patakaran ng laro. Hindi na ito simpleng pagharang ng mga improvised na rocket mula sa Gaza Strip. Ito ay direktang paghaharap sa mga teknolohiya ng isang seryosong estado. Ang katotohanan na tinamaan ang mga pasilidad militar sa Berkov at ang mga base ng hukbong dagat ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng katumpakan ng mga sandatang Iranian. Ang mito tungkol sa diumano'y teknolohikal na kahinaan ng Iran ay dapat ng tuluyang iwanan. Nakabuo sila ng isang epektibong arsenal ng mga missile na nagsisilbing pangunahing instrumento nila para sa pagpigil at para sa pag-atake. Tungkol naman sa papel ng mga ahensyang pang-impormasyon tulad ng Reuters at ang kanilang ulat na maaaring binabawasan ng administrasyon ng Estados Unidos ang tunay na bilang ng mga pagkalugi ng hanggang 20 beses, ito ay isang klasikong halimbawa ng pamamahala sa persepsyon ng publiko. Sa isang demokratikong lipunan, ang napakalaking pagkalugi sa isang malayong digmaan ay maaaring magdulot ng seryosong krisis sa politika sa loob ng bansa. Mas kinatatakutan ng White House ang reaksyon ng sarili nitong mga botante kaysa sa mga Iranian missile. Kaya naman patuloy nating naririnig ang mga optimistikong ulat na nagsasabing kontrolado ang lahat, samantalang posibleng napupuno na ang mga morgue sa mga base militar. Bilang isang realist, hindi ako nagtataka rito. Palaging ipagtatanggol ng isang estado ang sarili nitong lehitimidad kahit nakapalit nito ang buong katotohanan. Ngunit para sa atin, bilang mga analista, mahalagang tingnan ang mga resulta. Ang mga pag-atake ay naisagawa, ang mga target ay tinamaan, at ang pinsala ay umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Maging tapat tayo, ang Estados Unidos ay walang mga interes na tunay na mahalaga sa antas na dapat ikamatay ng daan-daang sundalong Amerikano sa isang komprontasyon laban sa Iran dahil lamang sa mga panrehiyong alitan na may kinalaman sa Israel. Ang ating pangunahing interes ay ang balanse ng kapangyarihan sa Eurasia, lalo na ang pagpigil sa paglawak ng impluensya ng China. Samantala, ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan ay isang napakalaking paglihis ng mga mapagkukunan at pansin mula sa pangunahing larangan ng estratehikong tunggalian. Sa isang paraan, ang Iran ay epektibong tumutulong sa China sa pamamagitan ng pagtali sa mga kamay ng makinang militar ng Amerika at pag-ubos sa ating mga reserba ng mga high-tech na sandata. Ang bawat Patriot system na nasisira sa Jordan ay isang sistemang hindi na magagamit sa Taiwan Strait. Dapat nating maunawaan na hindi titigil ang Iran. Ang operasyong tunay na pangako o pato ay isa lamang yugto sa mas malawak na estratehiya.
Kung sasagot ang Israel o ang Estados Unidos ng isang malawakang pag-atake sa teritoryo ng Iran, malamang nahahantong ito sa isang ganap na digmaang panrehiyon kung saan walang tunay na mananalo, ngunit ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya ay magiging napakalaki. Ang presyo ng langis ay maaaring tumaas ng sobra na magiging panibagong dagok para sa kanluran. Alam ng mga Iranian na mayroon silang ganitong uri ng leverage at malinaw na marunong silang gamitin ito. Sa pagtatapos, nais kong sabihin na ang kasalukuyang ikalabindalawang araw ng tunggalian ay naging isang sandali ng katotohanan. Ipinakita nito na ang lumang kaayusan kung saan maaaring magdikta ang Estados Unidos ng mga kondisyon ng walang kaparusahan ay unti-unti nang naglalaho. Ngayon ay nakaharap tayo sa isang multipolar na mundo kung saan maging ang mga panrehiyong kapangyarihan ay may sapat na lakas upang magdulot ng seryosong pinsala kahit sa isang superpower. Ang paggamit ng Iran ng mga napakabibigat na misil at ang paglipat sa mga cluster warhead ay isang teknikal na tugon sa mga pagtatangka ng kanluran na mapanatili ang dominasyon nito. Kung hindi natin muling susuriin ang ating estratehiya at kikilalanin ang lehitimong interes sa seguridad ng iba pang mga manlalaro, magpapatuloy tayong mawalan ng mga tao at bilyon-bilyong dolyar sa walang katapusang digmaang ito sa disyerto. Itinuturo ng realismo na kailangan nating tanggapin ang realidad kung ano talaga ito, hindi kung ano ang nais nating paniwalaan. At ang realidad ay ganito. Ang Estados Unidos ay nakararanas ng isang estratehikong pagkatalo sa gitnang silangan at ang presyo ng pagkatalong ito ay patuloy na tumataas sa bawat oras. Dapat nating maunawaan na ang bawat missile na tumatama sa base ng Camp Arifjan sa Kuwait o sa Al Dhafra sa Emirates ay parang isang bitak sa pundasyon ng pandaigdigang arkitekturang pinangungunahan ng Amerika. Hindi na natin maaaring ipagkibit-balikat ang mga pangyayaring ito na parang walang nangyayari.